So may mga nagtatanong sa akin kung saan daw sila magsisimula kapag magbe-business sila. So kung magsisimula ulit ako, siguro number one would be why? Bakit ako magbe-business? Sobrang cliche nito pero sobrang helpful niya na panghahawakan mo kapag nahihirapan ka na. So do not finish this video na hindi mo nasusulat kung bakit gusto mong mag-business. Reason ko lang dati kung bakit ako nag-business was gusto ko lang mapauwi si husband sa Pilipinas for good. Number 2 mo namang iisipin is, anong business yung sisimulan mo? Ano mo malalaman? So, you can start asking these 3 questions. Una, what is it something that you love doing? Something that you love kasi hindi ka pa naman babayaran or wala kang pang sweldo. So, at least you enjoy doing it. Number 2, dapat, you're gonna get paid for it. Ano yung something na yun na pag ginawa mo, pwede kang bayaran? And then number 3 is, what is it something that you're good at doing it? Actually, hindi naman kailangan sobrang galing. At least yung acceptable na good, okay na yun. And then you just improve along the way. So, real story example, when I was in grade 3, during class hours, nagdo-drawing talaga ako ng damit ng paper dolls. Then, nung matanda na ako, nagbabasa-basa ako ng mga Go Negosyo books for business ideas. Nakita ko doon, may mananahe, 5,000 lang daw yung capital. So, ginaya ko lang siya. Pero syempre, hindi ako marunong manahe. So, I asked my ate to do the sewing for me. So, ngayon, isulat mo na kung ano yung something na yun na gusto mong ginagawa. And isipin mo kung paano ka mababayaran kapag ginawa mo yun. And is it something that you're good at or you really have to hire someone to do it for you. So, after mong maisip yung service or product na gusto mong ibenta, number 3 na kailangan mong gawin is check if there is a demand. Friend nagtatanong sa akin kung okay daw ba yung laundry shop, kung okay naman daw yung location. So, sabi ko sa kanya, check niya yung demand. Punta siya sa mga establishments na mga pwede niyang pagiging potential customers like hotels, laban ng bedsheets or motel. Pwede siyang tumambay dun sa mga laundry shop. Pwede siyang mag-check kung marami bang pumapasok. Or pwede mag-survey sa mga bahay-bahay or sa mga schools, sa mga boarding house. Just to check lang kasi kahit maganda yung location, kung yung demand is na-meet na ng existing, kumbaga, ang gagawin mo, makikipag-compete ka sa kanila. And speaking of competition, number 4 na kailangan mong isipin is, ano yung unique selling proposition mo? Ano yung something na meron sa service or sa product mo na wala sa iba, na kaya ka pupuntahan ng ibang customers? So when I was starting, may item ako na dress. So yung cotton, mahirap siyang kunin kasi may kinukunan lang ako na Korean fabric na tatawagan ka lang niya kapag may dumating and then iti-take all mo na lang siya or may kasama ka magti-take all. And then may isa rin, yung bottom part niya is another element naman na mahirap din kunan ng supply. However, after 10 years, mas marami ng supply sa dumating na available. So, hindi ko na na-monopolize yung item na yon or yung product na yon. So, marami nang nagpapagawang iba. So, I had to think of another item na hindi naman nila or mas mahihirapan silang gayahin. Kasi kapag wala kang unique selling proposition or something unique dun sa item mo, ang mangyayari yan, magkakaroon lang kayo ng price wars. So one thing that you can do is may existing product or dalawang product, pwede mo siyang pag-joinin o kaya may existing product, improve mo lang or put your take on it. Those are the things that you can think of. So kung alam mo na yung unique selling proposition mo, number 5 mong gagawin is you have to know your numbers. So isulat mo na yung expenses mo, for example, 39,500. So yung profit mo per item is 50. So i-divide mo lang siya dito. So ayan, kailangan mo ng 790 items na mabibenta per month. And then per day, 27. So, kapag gusto mong additional 39,500 income, so i-times 2 mo lang siya. Kung gusto mong times 3 nito, so dadagdagan mo lang siya. So, yung magiging target mo. Number 6, kailangan mo nang isipin paano mo makukuha yung target mo. So, one of the things that you should be doing is yung marketing. Whether organic man yan or ads, mahirap kasi yung aasa ka sa dadaan lang sa location mo. Isipin mo na lang sa Jollibee, ang ganda-ganda ng mga location niya pero lagi siyang nag-ads. Lastly, you have to think of your exit plan kasi hindi unlimited ang kapital.